na nawa gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na daan at bigyan tayo ng lakas sa sa mundong ito at sa kabilang buhay. Tayyib, napag-aralan natin kahapon tungkol sa mahram ng isang babae. Ang mahram ng isang babae, tulad ng nabanggit natin kahapon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay kasama sa mga kondisyon bago inobliga sa kanya ang pagsasagawa ng Hajj. So, nabanggit natin na nagbanggit tayo ng mga mahram tulad ng zawj, asawa ng isang babae, aw man tahrumu alayhi ala ta'bidi binasabin, at yung mga kamag-anak na hindi pwedeng pakasalan ng isang babae, ito ay panghabang buhay tulad ng kapatid, tulad ng pamangkin, uncle, at sabi ng mga ulama, uncle, kapatid, at saka tatay, at iba pa doon. Tayyib. So dito tayo nagtatapos mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, aw sababin mubahin. Ang binanggit ng may akda dito na aw sababin mubahin, mahalaga po ito malaman natin dahil ang issue na ito parang kaunti lang ang nakakaalam tungkol dito. Ano bang ibig sabihin na ang binanggit ng muallif o kaya ng may akda aw sababin mubahin? Ang ibig sabihin, nangyari ito, magiging mahram ng isang babae sa pamamagitan ng dahilan ito ay pinahihintulutan ng ating relihiyon. Sa isang dahilan na ito ay pinahihintulutan ng ating relihiyon, magiging mahram ang isang lalaki doon sa isang babae. Tulad ng kapatid niya sa, kumbaga tawagin natin na sa radi', magkasama ang isang babae at saka lalaki magkasama doon sa isang nanay na kung saan ito ay pinapadede ng isang babae. Doon sila magkapatid. So may mga explanation dito ang mga ulama, ngunit hindi ko na kukunin, pero itong general knowledge tungkol dito, kukunin natin inshallah subhanahu wa ta'ala. So kapag kapatid ng isang babae, ang isang lalaki na kung saan magkasama sila doon sa isang babae na sa pamamagitan ng kanilang pagdede nung bata pa sila, ibig sabihin, sabi ng mga ulama, hawlaini kamailain, doon sa kung saan ito ay pinahihintulutan ng ating relihiyon na mabibigyan natin ng hukmur rada'a sa loob ng 2 taon, ang mga bata pa ang mga ito, pwede ito gamitin sa kanyang mahram. Pwede itong gamitin sa kanyang mahram dahil kapatid niya ito sa pamamagitan ng yung pagdede ng isang babae. Tayyib. Ganon din ang kanyang uncle, ganon din ang kanyang pamangkin sa pamamagitan nito. Parang ang hukom o kaya ang hatol dito, parang kamag-anak din na hindi pwedeng pakasalan. Ngunit may mga ahkam o kaya hatol dito na hindi kasama tulad ng irth, yung pagbibigay ng mana, hindi ho kasama dito kahit sabihin na natin na magkapatid sila. Pero sa pamamagitan ng mahramiya, ito ay papasok dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, may mahalagang importante dito na talagang gusto kong banggitin. Yung kapatid ng isang babae o kaya anak ng isang babae na lalaki sa pamamagitan ng zina. Okay, sa pamamagitan ng zina. Dahil nangyayari ito, may mga
may mga issue o kaya pangyayari na karamihan sa atin, halimbawa ako, tinanong ako sa mga ganitong issue, talagang hindi ko pahihintulutan at saka hindi ko sinasabi ito ay pwede sa ating relihiyon. Although magkaiba dito ang mga opinion ng mga ulama, ngunit sa aking pananaw at sa tingin ko sa malapit na dalil, binanggit ng mga ulama sa pagkukuha nila sa Quran at saka Sunnah, hindi ko ito papahintulutan. Dahil yun ang tama sa tingin ko na malapit kung saan malapit sa katotohanan. Paano? May mga lalaki at saka babae na buntis ng lalaki ang isang babae tapos ito ay bago ikasal. So, kung bigyan natin ng tamang hatol sa ating relihiyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang bata dito ay magiging wala zina. Wala zina. Kasi nangyari ang, kumbaga, nangyari ang isang bagay na yon, nabuntis niya ang isang babae na hindi nakasal. Okay? Hindi na halal sa ating relihiyong Islam. So, wag natin sabihin na dahil anak ko ito, galing sa aking dugo na ito ay mahram ko o kaya anak ko. Okay, sa tingin natin, sa paningin ng tao, talagang anak mo at saka talagang dugo mo. Ngunit sa paningin ng ating relihiyon, hindi ho, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi ho, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Toy, ang hatol dito, sabi ng mga ulama, ang isang bata na yon, ito ay mapupunta lang doon sa kanyang nanay, anak ng kanyang nanay. Ngunit ang kanyang tatay hindi niya tunay na anak. Hindi ito makakuha ng mana. At hindi din pwedeng ikasal na kapag nabuntis ang isang babae, tapos bigla na lang ikakasal dahil nabuntis na daw. Sa ating relihiyon, sa aking paningin, yung rajih, malapit sa katotohanan, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, hindi pwedeng ikasal. So maraming nangyayari ito sa atin. So dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit sabihin pa natin, anak ng isang babaeng yon, ang isang lalaki, okay, hindi ito magiging mahram. Dahil ang binanggit ng muallif rahimahullahu ta'ala, aw sababin mubah. Ang pagkakaroon ng ganong sitwasyon, hindi ito pinahihintulutan ng Islam. Dahil ang binanggit nito, sababin mubah, yung pinahihintulutan. So, maging maliwanag ko sa atin ang mga ganitong issue, ang mga ganitong pangyayari para kumbaga para maiwasan natin. Talagang maraming nangyayari na buntis na lamang ang isang babae bago ito ikakasal sa ating relihiyon. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in mata man lazimahu ukhrija min tarikatihi. Kung namatay naman ang isang tao na dapat talagang mag-hajj, ibig sabihin obligado sa kanya ang pag-hajj, may pera siya, ngunit sabi niya, baka next year na lang, kumbaga hindi niya ito ginawang agad-agad. Tulad ng nabanggit natin kahapon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ang isang tao may pera at nandoon sa kanya lahat ang mga kondisyon kung saan may kakayahan siya magpunta dito sa Mecca o kaya sa Baitullahil Haram para magsasagawa ng Hajj at saka Umrah, talagang dapat agad-agad niya itong gagawin. So, ang binanggit ng may akda dito, rahimahullahu ta'ala, kaawaan niya, nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nangyari ito, ngunit hindi niya ito ginawang agad-agad, tapos namatay ang isang tao, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ukhrija min tarikatihi, ang gastos para sa pagsasagawa ng Hajj at saka Umrah
ay kukunin mula sa kanyang naiwang ari-arian bago pa ito ipamahagi sa mga tagapagmana. Bago pa ito ipamahagi sa mga tagapagmana. Kaya tayong mga ah, halimbawa, naiwang ng ating mga mahal sa buhay tulad ng tatay, tatay natin, nanay natin, anak natin o kaya asawa natin, titingnan natin ang mga ganitong sitwasyon. Titingnan natin ang mga ganitong sitwasyon. Dapat talaga, excuse lang ha, sandali. Okay. At tulad ng nabanggit ko kanina, pag nangyari ito sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak, titingnan natin ang issue, titingnan natin ang pangyayari. Ang perang naiwan sa ating ng ating mga asawa, ng ating mga kamag-anak, nakapagsasagawa na ba siya ng Hajj? Makapunta na ba siya sa Mecca? Tapos ang perang naiwan, sapat ba ito na halimbawa, kaya niyang gamitin, gastusin sa pagpunta sa Mecca? Kung nangyari ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayong agad-agad, huwag tayong kumbaga, yung ah, yung kagustuhan natin na makuha ang perang yon, huwag ganon. Dahil ang pagsasagawa ng Hajj, ito ay nandoon pa rin sa kanya, inobliga pa rin sa kanya. Hindi ito, kumbaga, hindi ito na matatapos ang kanyang zimma sa Allah subhanahu wa ta'ala, okay? Ang kanyang pagkakaroon ng, sabihin na natin, na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi ito magawa natin na kukunin ang gastos mula sa kanyang naiwang mana o kaya naiwang pera na bago siya namatay at ibigay natin doon sa isang tao na pumalit sa kanya sa pagsasagawa ng Hajj. So, importante talaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. May mga tao na kahit alam niya na ang ganitong sitwasyon talagang dapat ibigay talaga doon sa isang tao pumalit sa kanyang kamag-anak, sa kanyang mahal sa buhay, ngunit mas inuuna pa rin niya ang kanyang kagustuhan na magkuha ang pera. So, ang mga ganitong sitwasyon, sabihin na natin, depende ito sa kalagayan ng isang taong iniwan ng isang taong namatay. Kung may takot siya sa Diyos, kung may takot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, talagang hindi niya inuuna yung makamundong bagay, pero mas uunahin niya yung, kumbaga, yung mga gantimpala doon sa kabilang buhay. Mga gantimpala doon sa kabilang buhay. Toy, ganon din, sabihin na natin, ganon din yung mga utang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganon din ang mga utang, dapat talaga bayaran kapag namatay na ang isang tao. Kaya nga ang utang dapat kasi may sulat eh. Halimbawa, ikaw ay may utang, dapat talaga isulat mo sa iyong papel tapos ilagay mo doon kung saan sa isang gamit mo kung saan na ito ay parati mong ginagamit tulad ng wallet, tulad ng mga folder na ganyan, para maiwasan na ito ay kung bigla ang pagkamatay ng isang tao, talagang makikita ng kanyang mga anak, ng kanyang mga kamag-anak. So yon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, talagang dapat talaga ang mga ganitong sitwasyon, dapat talaga malaman ng isang Muslim para aware dito. Dahil alam nyo kapatid, ito ay medyo lumabas tayo sa ating topic kaunti. Alam nyo kapatid, ang isang tao, pag namatay na yan, kahit nanay pa niya ang kanyang naiwan, kahit tatay pa niya ang kanyang naiwan, kahit anak pa niyang kanyang naiwan dito sa mundong ito, sabihin na natin na talagang kumbaga hazin, ibig sabihin nagdurusa, talagang yung naiwan na talagang iniiyakan siya. Ngunit
pag sinabi natin na ito ay tungkol sa gantimpala sa araw ng paghuhukom, bihira lang ang nakakagawa nito. Dahil mas mahalaga ang dua, panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagbibigay ng sadaka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanyang mahal sa buhay, ang namatay, ha? Mas mahalaga yon kaysa pag-iyak ng isang tao sa mundong ito. Subhanallah. Kaya nga kapag ikaw ay nabuhay sa mundong ito, talagang dapat mong gawin kung ano talaga ang mga pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil kapag ikaw ay namatay, kahit anak mo pa yan, hindi ka nila maalaala. Subhanallah. Pero totoo, iniiyakan ka nila dahil mahal ka nila. Isa kang kamag-anak, isa kang mabuting tao. Pero kadalasan, ang panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa iyong kabutihan sa kabilang buhay, ang pagbibigay ng ibada sa iyo, pagreregalo ng ibada para sa iyo, para sa iyong kabutihan sa kabilang buhay, talagang bihira lang ang nakakagawa nito. Kaya tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayong masyadong kampante na ako ay may maraming anak, may mga kamag-anak, dahil binibigyan ko sila ng sadaka nung ako ay nabubuhay. Huwag tayong masyadong kampante dito. Although, ang mga ganitong bagay, alhamdulillah, ito ay malaking biyaya galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Malaking biyaya galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil yung kumbaga, magaan sa pakiramdam na tayo ay nakapagbigay ng sadaka. Magaan sa pakiramdam, mahal natin ang ating mga kamag-anak dito sa mundong ito. Ngunit kapag tayo ay nauna na sa kanila, pumakabilang buhay na, kaunti lang ang nakakaalaala sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kung may mga pagkakataon naman, may mga pera tayo, may mga pera tayo, magbigay tayo ng charity, tumulong tayo sa mga mahihirap, magbigay tayo ng sadaka sa mga moske, magbigay tayo ng kawanggawa tulad ng wakaf, endowment. Ito talaga ang nakakatulong sa atin sa kabilang buhay. Dahil habang ginagamit ang moske, habang ginagamit ang isang bagay na mabuti dito sa mundo, tulad ng halimbawa tumulong ka sa paggagawa ng tubig. Okay? Habang ginagamit 'yon, may reward ka, binibigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit ikaw ay sa kabilang buhay na. Okay? Ito ang gusto kong sabihin dito sa isang tao na namatay na lamang pero wala siyang naiwan na kabutihan. Pero may mga naiwan siyang pera, ngunit sabihin na natin na pera lang ang naiwan niya, pero yung mga kamag-anak sa kanya, walang iniisip kundi kukunin lang ang mana, ang perang naiwan, pero nakalimutan na siya. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, although ito ay wala namang problema dito, ngunit dahil tayo ay kumbaga tayo ay uuwi sa ating Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, talagang dapat kumbaga wise ang isang Muslim. Taib. Ngayon dadako naman tayo sa kung tawagin na miqat. Okay. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul mawaqit. Ang miqat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay lugar kung saan nagsisimula ang isang ihram. Taib. Okay? Basahin ko lang dito ang nasa screen, ha? Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, pagmasdan niyo yung nasa screen, ha, para mas kumbaga mas ma-imagine natin kung saan ang mga mikat na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil nabanggit ito sa isang hadis ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Taib.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa miqatu ahli al-Madinah Dhul Hulayfa wa ahlu Syam wa Misra wal Maghrib al-Juhfa wa ahli al-Yaman Yalamlam wa ahli Najdin Qarnun wa ahli al-Masyriq Dhatu Irkin wa hiya li ahliha wa liman marra 'alayha min ghairihim. Okay? Ang binanggit ng may akda rahimahullahu ta'ala, kawaan niya siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nabanggit din sa isang hadith na kung saan sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang pagsisimula ng isang tao kung siya ay gustong mag-hajj o kaya mag-umrah. Tayyib. Sabi niya dito, wa miqatu ahlil Madina, yung mikat daw kung saan pwedeng magsimula ang isang tao na taga Madina, Dhul Hulayfa. So pagmasdan yung sa screen, dito sa screen, ang mga taga Madina, dito sila magmimikat sa kung tawagin na Dhul Hulayfa. So ang Dhul Hulayfa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay malapit lang sa Madina, Madina al-Munawwara. Malapit lang sa Madina al-Munawwara. So doon tayo dapat magsimula na mag-ihram. Ibig sabihin doon tayo magniya. Doon natin babanggitin na ang salitang labbayka hajjan o kaya labbayka umratan. So doon din tayo magsusuot ng yung kung tawagin libasul ihram, yung damit na ginagamit sa pagsasagawa ng hajj o kaya umrah. Pag sa lalaki, yung puting damit na may izar at saka rida pag sa lalaki. Pag babae, wala namang problema kahit ano ang kanilang susuotin, basta hindi lang makita ang kanilang aura. Tayyib. May mga ahkam dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngunit insyaallah subhanahu wa ta'ala, babanggitin din natin kapag tayo ay dumating na doon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang may akda talagang binabanggit niya ito ng kumbaga mufassalan, ng walang pag-aalinlangan, talagang binanggit niya lahat. Walillahil hamd. So ang sa atin lang, yung general knowledge natin dito, ang taga Madina, yung mga taong taga Madina, okay, ang kanilang mikat doon sa Dhul Hulayfa, kung saan ito ay binanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, at doon din siya nagmikat nung siya ay mag-umrah at saka mag-hajj kasama ang kanyang mga sahaba. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ahli Syam wa Misra wal Maghrib al-Juhfa. Para naman sa mga taga Syria, Egypt at saka Morocco, ang kanilang mikat ito ay kung tawagin al-Juhfa. Al-Juhfa. So ang al-Juhfa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, parang muhadat siya ng Dhul Hulayfa. Okay, pagmasdan niyo dito yung dito sa screen. Ito ang Juhfa. Hindi din ako makapunta dito. Okay? So, ang mga taga Syria at saka taga Misir at yung mga taga Morocco, dito sila dadaan dahil nung unang panahon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga taong galing dito, dito ang kanilang daan. Dito ang kanilang daan. Babanggitin dito natin mamaya ang mga taga Syria, ang mga taga Juhfa, kung diretso sila sa Madina, dadaan sila sa Madina, pwede ba silang magmikat dito sa Dhul Hulayfa? Dahil karamihan ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga Hujjaj, di ba? Ang mga Hujjaj, magpunta muna doon sa Madina. Okay? Bago sila magpunta dito sa Mecca. So ibig sabihin hindi sila dadaan sa kanilang mga mikat kung saan ito ay binanggit ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So babanggitin natin mamaya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang sa atin lang, yung general knowledge natin dito, ang Juhfa, yung asal, kumbaga
ito ang origin ng mga ng mikat ng mga taga Sham, taga Syria at taga Misir, mga Egyptian, taga Maghrib, yung mga Moroccan, Al-Juhfa. Al-Juhfa. Tayyib. Wa ahlil Yaman, yung mga taga Yaman naman, tingnan niyo dito sa ano, dito naman sa kabila, ahlil Yaman, yung mga taga Yaman naman, ang kanilang mikat Yalamlam. So, ang Yalamlam mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakapunta na ako dito. Nakapagmikat na ako dito dahil noong siguro 2024 ata, 2024 o kaya 2023. Unang dating ko dito sa Saudi Arabia nung nakapasa ako sa doctorate doon sa Abha dahil ang aking master at saka college sa Riyadh. Nung nakapasa ako ng doctorate diyan sa sa Abha, ang Abha kasi malapit sa Yaman eh. So nung nag-umrah kami, ang sinasakyan naming sasakyan, dito kami mag-ihram dito sa sa kung tawagin Yalamlam. Kung tawagin Yalamlam. Dahil ang mga taga-Yaman at ang mga lugar na malapit dito, ang kanilang mikat, kung tawagin Yalamlam. Siguro maliban sa Karnul Manazil, mas malapit din ito sa Makkah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mas malapit ito sa Makkah. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ahli Najdin. Yung mga taga Najd naman, sabi ng may akda, Qarnun. Qarnun. Ang Qarn dito, matatagpuan ito sa Taif. Matatagpuan ito sa Taif. Siguro ito na ang pinaka mas malapit, about na sabihin na natin na 90 kilometers o 100 kilometers. Nakalimutan ko kasi may mga dito, may mga ang binanggit ng mga ulama, may mga anong tawag dito? Sabi nila ang pinakamalapit ito at saka yung pinakamalayo ito. Pero ang kukunin lang natin dito yung general knowledge. So ang Qarnul Manazil, matatagpuan ito sa Taif. So pagmasdan nyo yung Taif at saka Makkah. Siguro ito ng pinakamalapit papuntang Makkah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang mga taga Riyadh, lahat ang taga Najd, kasi ang Riyadh at saka yung mga lugar na malapit doon sa kanya, ang tawag diyan dati na kung maalaala nyo, Najd, hindi pa bago pa ang mga Riyadh, Najd pa ang tawag diyan dati. So ang kanilang mikat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat dadaan muna sila diyan sa Qarnul Manazil. Tayyib, Qarnul Manazil. Diyan sa Taif. So ako mismo, nakapunta na ako diyan sa Qarnul Manazil. At saka Dhul Hulayfa, nakapunta rin ako diyan sa Madina. Dhul Hulayfa, nakapunta rin ako. Juhfa, hindi pa. Yalamlam, nakapunta na rin ako. Najd, nakapunta rin. Qarnul, nakapunta na rin ako. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ahli al-mashriq dhatu irq. Okay? At ang mga taga-silangan, okay, ahli al-mashriq, ang kanilang mikat, dhatu irq. Dhatu irq. So, titingnan natin dito sa sa screen. So ito, ang dhatu irq, sa gitna siya ng Dhul Hulayfa at saka Qarnul Manazil. Hindi ko rin alam, hindi pa ako nakapunta dito, pero ang ating kumbaga general knowledge natin dito, sa gitna siya ng Juhfa, Qarnul Manazil at saka Dhul Hulayfa. Okay? Ito ang tartib, ito ang pagka-sunod-sunod ng mga mikat kung saan binanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pagmasdan nyo dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Mas mahalaga ito dahil kung sino man ang hindi makapunta dito sa mikat,
mag-umrah siya at saka mag-hajj, kailangan niyang magkatay ng isang kambing. Kailangan niyang magkatay ng isang kambing. So, mahalaga itong malaman ng isang taong magsasagawa ng hajj at saka o kaya magsasagawa ng umrah. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa hiya li ahliha wa liman marra 'alayha min ghairihim. Ang ibig sabihin, ang mga lugar na binanggit natin kanina o kaya ang mga lugar na kung saan binanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ito ay para sa mga nakatira doon. Nakatira doon. Sino bang mga nakatira doon? Okay? Yung mga nabanggit natin kanina. Yung taga Madina, Zulhulaifa, okay? Yung taga Syria, kung tawagin Sham, wa Misra, wal Maghrib, al-Juhfa, wa ahli al-Yaman, Yalamlam, wa ahli Najdin Qarnu, wa ahli al-Mashriq, Dhatu Ir, at sabi ng may akda dito, waliman marra 'alayha min ghairihim. At para din sa mga taong o kaya at para din doon sa mga taong dumadaan doon na hindi taga doon. Okay, dumadaan doon na hindi taga roon. So, sasabihin na natin, kung ikaw ay taga Syria o kaya taga Egypt, na hindi ka dumaan dito sa iyong tunay na mikat, tapos ikaw ay diretso doon sa Medina, dahil ikaw ay magsasagawa ng hajj at saka umrah, dahil karamihan ngayon, ganito ang kanilang arrangement, ang kanilang patakaran. Okay, magmadina muna, maliban na lang pagdiretso ka na dito sa Mecca, magbas, diretso ka na dito sa Mecca, tapos dadaan ka sa tunay mong mikat. Pero pag hindi ka dadaan sa tunay mong mikat, at karamihan naman nangyayari ito sa atin, lalong-lalo na sa ating mga Hujjaz galing Pilipinas, magmadina muna, pwede kang magmikat kung saan na nandoon ang mikat ng mga taga-Madina. Ibig sabihin, dahil ikaw ay dadaan sa kanilang mikat, pwede kang magmikat doon. Ang importante na dadaan ka sa mikat. Ang importante, dadaan ka sa mikat. So doon ka na magniya, doon ka na magsuot ng ihram. Pwede ka rin magsuot na kahit hindi ka pa nakarating sa mikat. Magsuot ka muna tulad ng mga taong halimbawa dadaan lang doon sa mikat, kung saan dumaan lang ang train, nasa train sila, nakasuot na, kumbaga nakasuot na sila ng kanilang damit, kung tawagin ihram sa kanilang mga hotel, pero dadaan lang doon sa mikat, parang dumaan lang. Sinabi ng announcer doon sa train, tayo ay dadaan muna sa mikat, pwede diretso ka na. Basta ang importante, doon ka lang magniyat sa mikat. Ipasok mo ang iyong intention, ikaw ay gumagawa ng hajj at saka umrah. Tayyib, ang mga taong, tulad ng nabanggit natin, ang mga taong hindi magniyat sa kanilang mga mikat, o kaya kung saan dumaan sila sa isang mikat tapos hindi sila magniyat, kailangan nilang magkatay ng kambing, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Makukuha din natin ang mga ahkam, mga hatol, mga alituntunin ukol dito. Ngunit, tulad ng binanggit ko kanina, ang kukunin lang natin general knowledge dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa man hajja min ahli Makkah faminha wa umratuhu min al-hil. So importante din to. Tayyib, ang sinumang taga Makkah na gustong magsasagawa ng hajj, ang kanyang mikat o kaya ang kanyang mikat ay doon lang nagmula sa loob mismo ng kanyang bahay sa Makkah. Ang mikat ng taga Makkah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay, doon lang mismo sa kanilang mga bahay. Okay? Pag mag-hajj ang isang taga Makkah. Okay, maintindihan? Kapag ikaw ay taga Makkah, nandoon ka sa Makkah, ang iyong mikat doon lang mismo sa iyong bahay. Tayyib, doon ka lang
sa iyong bahay, sa iyong kinaroroonan. Toy, ang ano dito, ang question dito, para mas maliwanag sa atin, hindi na natin na kumbaga hindi tayo magbigay ng halimbawa sa mga ibang Hujjaj. Ngunit sa ating mga Hujjaj sa Pilipinas, kasi ang Hajj kasi may tatlong uri. May tinatawag silang at-tamattu' na kung saan mag-umrah muna, tapos pagkatapos ng umrah bago magsasagawa ng Hajj. Pangalawa, al-qiran. Al-qiran o kaya kung tawagin na al-qarin. Ang umrah at saka Hajj pinagsama sa isang gawain. Isang gawain lang 'yun pero dalawang niya. Ang taong yaon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makakagawa na siya ng umrah at saka Hajj sa isang gawain lamang. Okay? Ang qiran, ito ang ginawa ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagsasagawa ng Hajj. Tayyib. Pangatlo, al-ifrad. Ang ifrad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kanyang intensyon, ang kanyang niya, magsasagawa lang ng Hajj at saka walang umrah. Magsasagawa lang ng Hajj at saka walang umrah. So, kadalasan sa ating mga Hujjaj galing Pilipinas, sa ating mga kamag-anak, kailangan malaman natin to para maturuan natin sila, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, ang kanilang intensyon, ang kanilang Hajj na pinili nila, itong tamattu'. Ang tamattu', although babanggitin ito ng may akda, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, pero bibigay ko dito para mas maliwanag sa atin na kung saan sila magmikat pagkatapos silang mag-umrah, tapos mag-continue na sila doon sa kung tawagin, pagsasagawa ng Hajj. Tayyib. Ang mga Hujjaj galing Pilipinas, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang-unang ginagawa nila dito, mag-umrah muna sila. So, pag mag-umrah sila, ang kanilang mga mikat, kadalasan dadaan sila dito sa Dzulhulayfa. Okay? Dzulhulayfa, dahil kadalasan sa kanila magpunta muna ng Madina. Di ba? Hindi nyo ba napansin ang ating mga Hujjaj, ang ating mga kamag-anak, pagpapasok na dito sa Mecca, hindi lang ito sa hindi lang sa Hajj. Ngunit ganon din sa pagsasagawa ng Umrah. Pagmasdan nyo yung mga nakaraang Ramadan, di ba? May mga kamag-anak tayo na magpunta dito sa Mecca, sa Saudi Arabia, pumunta muna sila sa Madina. Pagpunta nila dito sa Mecca, okay, nakasuot na sila ng kanilang mga ihram. Ibig sabihin, sa Dzulhulayfa sila magmikat. So, pag sa Umrah, doon muna sila magmikat, tapos magtawaf muna sila, mag-sa'i, kumbaga gagawin nila lahat ang mga gawain sa Umrah. Pagkatapos noon, maggupit sila at saka magpalit na ng damit. Ibig sabihin, dahil natapos na nila ang gawain ng Umrah. So, ano pa ang hinihintay nila? Yaumut Tarwiyah, yung araw kung saan magniya sila ulit para magsagawa ng Hajj. Ang Yaumut Tarwiyah, ito ay 8 days sa Dhul-Hijjah. Kumbaga, yung 8 days na yon, ang lahat ng Hujjaj, sunna sa kanila, okay? Sunna sa kanila ang magpunta doon sa Mina bago sila magpunta sa Arafah. So, karamihan sa mga Hujjaj, sa araw na yaon, magniya sila para papasok sa Hajj. So, ang kanilang niya, labbayka hajjan. Ibig sabihin, kumbaga, tinatalima mo ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsasagawa ng Hajj, na ikaw ay papasok na doon kung saan ang layunin mo ay magsasagawa ng Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, saan ang kanilang mga mikat? Ang kanilang mga mikat, doon lang mismo sa kanilang mga hotel.
Doon lang mismo sa kanilang mga hotel sa Makkah kung saan sila nakatira. Okay, maliwanag ba? So ang pinag-uusapan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, baka magtaka tayo, bakit ang aking kaibigan, ang aking kamag-anak, nung mag-Hajj siya, doon na sila magmikat sa kanilang mga hotel. So ang binanggit ng ustad natin, hindi pwede, kailangan dadaan muna sa mikat kung saan ang mga mikat na yaon binanggit ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito ang pagkakaiba. Ibig sabihin, pwede natin sabihin, general knowledge lang ha, ang mga mikat binanggit ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ito ay ang una mong pagpunta dito sa Mekka, kung saan ikaw ay dadaan sa mga mikat na iyon. Pero pag sa loob ka na ng Makkah, gusto mo nang magsasagawa ng Hajj, so ang iyong tunay na mikat, doon mismo sa hotel kung saan ka nakatira. Dahil nakapagmikat ka na pangalawang intention na yon. Okay? Dahil nakapag-umrah ka na, pangalawang intention na yon. So, ang mga tao, Hajj lang ang kanilang niya, ang kanilang intention o kaya kiran, kailangan nilang magmikat doon sa mga mikat na binanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil diretso na sila, nasa loob na sila mismo ng kanilang kanilang mga ihram. Hindi sila pwedeng magpalit ng damit kapag ang intensyon nila kiran at saka ifrad. Dahil nananatili sila sa loob ng ihram. Okay. Ang mga ahkam, ang mga alituntunin tungkol dito, inshallah subhanahu wa ta'ala, makukuha din natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faminha wa umratuhu min al-hil. At importante din to. Ang mga taga Makkah daw, ang kanilang mikat sa pagsasagawa ng umrah, kailangan nilang lumabas sa hil. Ano ba ang hil? Itong hil, yung hangganan ng haram. Kung saan binanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang Makkah at saka Madina may tinatawag na al-haram, di ba? Di ba? Yung naka-experience lang dito na magpunta dito sa Saudi Arabia, kung magpunta tayo dito sa Saudi Arabia, tapos papasok tayo dito sa Makkah, may nakalagay Bidayatul Haram. Kung saan na ang lugar na yon, haram ang tawag doon. So pag makapasok ka na doon, ang tawag diyan, ito haram na, okay? Na ang mga hindi Muslim na hindi pwedeng papasok dito. So, ang mikat ng mga taga-Makkah, kailangan nilang lumabas sa haram, sa hil, sa mga lugar na kung saan na binanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na ang lugar na iyon ay nakalabas sa haram. Okay? So, hindi lang sa Masjid Aisha, ha? Ang Masjid Aisha kasi, ang mindset ng mga Hujjaj, ang kanilang mikat kapag magsasagawa sila ng umrah, talagang dapat doon sa Masjid Aisha. Hindi ho mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Masjid Aisha, inutusan ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang ating nanay, Ummul Mu'minin Aisha, magpunta doon sa mikat na yaon dahil yon ang pinakamalapit na boundary ng haram, malapit doon sa Masjidul Haram. So, ibig sabihin kahit saan doon, sa Mecca, basta nakalabas ka lang ng haram, magpunta ka sa hil, lalabas muna sa haram, pwede ka doon magmikat. Okay? So, ganun din, yung mga Hujjaj na gustong magsasagawa ng umrah ulit, kailangan magpunta sila sa hil. Lumabas muna sa boundary ng haram. Doon sila magmimikat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. So ang problema natin dito, yung mga tao na nakapasok sa mikat, tulad ng Jeddah, okay?
yung mga taong nakatira sa gitna ng Taif at saka Makkah. Ibig sabihin ang kanilang lugar nakapasok sa mikat na kung saan wala silang mikat na dadaanan doon sa mga binanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saan ang kanilang mga mikat? Sa pagsasagawa ng Hajj at saka Umrah. Halimbawa lang ihalintulad lang natin dito sa mga taga Jeddah, ha? Taga Jeddah. Ang Jeddah kasi, ang mga taga Jeddah wala silang mikat na nadaanan kung saan binanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang kanilang mga lugar, ang kanilang tinirahan malapit sa Makkah. So ang mga mikat na yaon, malayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Malayo sa kanila. So saan sila magmikat? Ang kanilang mikat doon mismo sa kanilang mga bahay. Okay? O kaya sa lugar na iyon kung saan sila nakatira. Halimbawa, taga Jeddah. Ang taga Jeddah, ang kanilang mikat doon mismo sa Jeddah. Doon mismo sa Jeddah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ako, kung may nagtanong, Ustad, ang bahay, nakatira kami sa Jeddah, kailangan ba talaga namin magmikat doon mismo sa aming bahay sa Jeddah o kaya kahit saan lugar doon sa Jeddah? Okay? Ang tamang pananaw, kahit saan lugar doon sa Jeddah, kahit hindi sa iyong bahay. Basta nakapasok yon doon sa, kung tawagin, Jeddah, Musamma Jeddah, pwede ka doon magmikat kahit hindi sa bahay. Basta sa Jeddah. Kung sa Jeddah ka nakatira, kahit saan doon sa Jeddah, pwede ka doon magmikat. Kasama na doon ang Umrah at saka Hajj. Kasama na doon at Umrah at saka Hajj. So, ibig sabihin dito, ang pagkakaiba lang, ang taga Makkah, ang kanilang mikat, pag sa Hajj, doon mismo ka sa kanilang bahay. Yung taga Makkah, pag sa Umrah naman, lalabas sila sa boundary ng haram. Okay, ang tawag dito sa wikang Arabic, hill. Lalabas sila doon sa hill, doon sila magmimikat pag sa Umrah. So, ang pagkakaiba, ang taong hindi taga Makkah, ngunit ang kanilang bahay, ang kanilang lugar na hindi nakapasok, wala silang dadaanan na mikat, kumbaga mas malapit dito sa Makkah, pero hindi naman sila taga Makkah tulad ng taga Jeddah. Ang pagkakaiba lang, ang mga taong yaon, ang kanilang mikat, sawaon ka na fil Hajj wal Umrah, kahit Hajj man ito at saka Umrah, doon lang mismo sa kanilang mga lugar. Mga liwanag mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Okay ba? Klaro? Para mas maliwanag sa atin. So, mahalaga ito. Dahil, na-experience ko na ito eh. Kasi naging mursid din ako sa loob ng 7 years. 7 years. Naging mursid ako sa loob ng 7 years. Mursid ng mga Hujjaj, mga Pilipino. Naging translator din ako. Kung naalaala nyo, naging translator ako ni Sheikh Turki, yung binaril diyan sa Zamboanga City, kasama ni Dr. Aidul Karni. Nung magpunta siya dito sa Mecca, akong mag-translate sa kanya kasi nagbigay siya ng muhadara ng kaalaman sa ating mga kapatid na Pilipino magsasagawa ng Hajj sa panahon na yon. Siguro is 2008 o 2017. Oh. So, dahil na-experience ko ito, may mga Hujjaj, may mga kapatid tayo, mag-umrah, mag-Hajj, ang kanilang mga bahay dito sa Mecca o kaya kahit saan lugar, magpunta lang diyan sa Mecca, hindi man lang dumaan sa mikat o kaya walang intensyon. Walang intensyon. Ito mahalaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam dahil kapag ang isang tao na hindi dumaan sa mikat o kaya walang intensyon na umalis lang sa kanyang bahay, wala siyang intensyon, tapos biglang dumating pagdating diyan sa Makkah, halimbawa yung taga Jeddah, magbisita lang diyan, papuntang Makkah, may mga kamag-anak siya diyan mag-Hajj o kaya magsasagawa ng Umrah, tapos magbisita lang diyan.
Tapos biglang dumating sa kanya, gusto niyang mag-umrah. Tapos diretso na siya, mag-umrah na. Okay? Hindi ito tama. Hindi ito tama. Ang kanyang gawain na yon, ito ay tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may reward siya, ngunit kailangan niyang magkatay ng isang kambing na kung saan kinakatay dito sa Makkah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil hindi siya dumaan sa mikat. Tayyib. Pangalawa, ang mga mindset din ng mga, lalong-lalo yung mga sheikh o kaya mga mursidin, ang mga mindset din nila, yung mga kinakatay dito tulad ng hadi, kasi kadalasan kasi ang ang niya o kaya ang intention ng isang magsasagawa ng Hajj, either tamattu o kaya kiran. So ang mga ito, may mga kambing kasama dito. Ang tawag dito ay hadi. Okay? Kinakatay nila diyan sa Pilipinas. Ang pwede natin tawagin itong kurban. In general meaning, pwede natin tawagin kurban. Ang kurban na ito, okay, dahil ito ay ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang general meaning, pwede natin tawagin kurban, pero ang literal na hadi talaga. Okay? Kinakatay nila mismo diyan sa Pilipinas. La hawla wala quwata illa billah. Tingnan nyo yung jahal. Tingnan nyo yung wala ka talagang kaalaman sa ating relihiyon. So nagkakahiya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo ay mas magaling sa mga makamundong bagay, pero mismo sa ating relihiyon wala tayong kaalam-alam. Mangmang tayo. Okay? Tapos, pag mangmang tayo, talagang nahihiya na tayo kumbaga, magtanong sa mga masyayikh, sa mga scholars natin. Tapos pag tinuturuan, galit pa. Parang piling professional. Professional ka nga, pero mangmang ka sa iyong relihiyon. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. So ang mga hadi o mga kurban, talagang kinakatay nila diyan sa Pilipinas. Nangyayari ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ewan ko na lang ngayon, kasi may mga karamihan kasi sa mga masyayikh ngayon, may mga ustad, karamihan sa kanila mga ustad na. Mga ustad kasi may examination ang NCMF binigay sa mga masyayikh na kung saan hindi ka pwedeng maging sheikh ng isang hujjaj, ng isang grupo, kung wala kang experience o wala kang kaalaman sa ating relihiyon. So may mga tanong pinapasagot doon. So inshallah subhanahu wa ta'ala, maging maging daan ito na para maitama ang mga mali. Walillahil hamd. Ngunit kahit pa ganon ang sitwasyon, may mga nangyayari din na kinakatay nila ang kanilang mga kurban diyan sa atin sa Pilipinas. So hindi ito tama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pwede siyang magkatay diyan sa Pilipinas, pagdating ng kumbaga buwan ng Hajj, sa Dhul-Hijjah, pwede. Ang tawag dito ay udhiyah. Pwede mong katayin kahit saan lugar. Pero yung hayop na kasama sa iyong pagsasagawa ng Hajj, tulad ng hadi, okay, kailangan talaga katayin dito mismo sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ashhurul hajji Syawalun wa Dzulqa'dati wa ashrun min Dzulhijjah. So, ang mga buwan ng Hajj daw, ito ay Syawal. Nasa Syawal na tayo ngayon, walillahil hamd. Ang buwan ng Syawal, ito ay pagkatapos ng Ramadan. So dito magsisimula na ang buwan ng Hajj. Dito magsisimula na ang buwan ng Hajj. Papaliwanagin ko mamaya inshallah subhanahu wa ta'ala. Baka may magtaka sa inyo, bakit magsisimula dito sa Syawal, hindi naman buwan ng Hajj? So papaliwanagin ko inshallah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sabi ng may akda, wa ashrul hajji Syawalun. Magsisimula ang mga buwan daw ng Hajj, ito ay magsisimula sa Syawal wa Dzulqa'dah. Okay? Sa Dzulqa'dah, siguro makapasok na ba tayo sa Dzulqa'dah ngayon o hindi pa? Teka lang tingnan ko yung kalendar.
Oo, sige, nakapasok na tayo sa Zulqa'dah. Nasa ano na tayo ngayon, 2, 2 ang kalendar natin 2, Zulqa'dah. So, ang tentative ng ano natin, schedule natin sa Eid al-Adha, siguro 27, Yaum Arafah 26. Ito ang tentative na schedule. Tayyib, kailangan malaman natin 'to mga kapatid sa pananampalatayang Islam para aware tayo sa mga gawaing, anong tawag dito, mga, ibada inshallah subhanahu wa ta'ala. So, mas mainam na rin na, may lecture tayo dito dahil ang, buwan ng Dhul-Hijjah ito ang pinaka the best araw na kung saan mag-ibada ang isang tao, magsasagawa ng ibada ang isang tao, mas mahalaga pa ito doon sa araw ng, Ramadan. Araw ng Ramadan, hindi gabi ha, araw ng Ramadan. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, baka babanggitin din natin ang mga gantimpala tungkol dito biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa ashrun min Dhul-Hijjah, at yung unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Yung binanggit natin kanina, ito ay mga buwan ng Hajj. Mga buwan ng Hajj. So, baka hindi klaro sa atin, Ustad, bakit ang Shawwal at saka Dhul-Qa'dah tinatawag itong buwan ng Hajj? Hindi naman ito kasama sa mga gawain, pwede tayong magsasagawa ng Hajj sa mga buwan na ito. Okay? So ganito yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang buwan ng Shawwal at saka Dhul-Qa'dah, kaya tinatawag itong buwan ng Hajj, kung gusto mong magsasagawa ng Hajj, okay, pwede ka nang magpunta dito sa Makkah, sa Shawwal pa lang, pwede mo nang umpisahan ang mga gawain sa Hajj. Ano-ano ba ang mga ito? Ang mga gawain sa Hajj, pwede mo nang umpisahan dito sa Shawwal o kaya Dhul-Qa'dah kapag ang intention ng isang tao ay tamattu'. Ibig sabihin, ang kanyang Hajj na kailangan niya munang mag-umrah muna bago siya magsasagawa ng Hajj. So, sa Shawwal pa lamang, pwede ka nang mag-umrah. Ang gawain na yon, pwede ka nang mag-umrah at doon ka na magsimula sa buwan ng Shawwal o kaya sa Zulqa'dah na counted na yon doon sa tinatawag natin na tamattu'. Pag mag-umrah ka sa buwan ng Shawwal, okay, so maghintay ka. After doon, maghintay ka lang ng 1 buwan hanggang pumasok ang Yaumut Tarwiyah, kung saan doon ka na lang magniya ulit, ibigay mo ang inyong intensyon, papasok ka na sa Hajj para magsasagawa ng Hajj. So ang mga buwan na ito, Shawwal at saka Dhul-Qa'dah, kadalasan dito, pag tamattu ang isang tao, dito nila ginagawa ang umrah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Maliwanag ba ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Klaro ba? Tayyib. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, malapit na mag-end ang ating lecture. So, siguro next week na to, pwede i-atras ang screen, titingnan ko yung yung tawsif ng mukarrar. Baka kasi hindi i-atras mo muna. Ito ang unang muhadara natin. Judul Mahara. So inshallah matatapos din natin to kasi ang mga ito, Tayyib. Next inshallah, yung pagniniya, ano ang mga binabanggit natin dito, ang mga dua, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang mga sifa, kung paano natin isinasagawa ang Hajj at saka Umrah, inshallah, at mga ahkam na nangyayari sa mga babae, halimbawa, ang mga babae na may regla, ano ang kanilang gagawin pag sa Hajj. Pag sa Umrah, talagang
kadalasan dito na alam din nila biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Inshallah, okay, inshallah, inshallah. Next week, kukunin natin yung pagniniya at mga gawain kung paano isinasagawa ang Hajj at saka Umrah at saka mga mahdurat, ang mga bagay na pinagbabawal kapag tayo ay nakapagniya na biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. So next naman, Babul Fidya, inshallah matatapos din natin to, inshallah. Dukhulu Makkah, inshallah. So, inshallah dito muna lang tayo, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa next Friday naman. Taib. Kung may mga katanungan kayo tayo inshallah subhanahu wa ta'ala, pwede kayong mag-message o kaya i-open ang mic. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So alhamdulillah, isang napakalinaw at punong-puno ng aral na lecture ang ibinahagi sa atin ating butihing Sheikh. At inshallah po, bismillah, sa oras na ito ay bubuksan natin ang question and answer. So sa sino mang may mga katanungan ay maaari po kayong mag-open ng inyong mic at mag-ask ng inyong mga questions patungkol sa ating natalakay ngayong araw. O maaari naman kayong mag-type ng inyong mga katanungan dito sa ating chat box. At gayon din, muli, reminder para sa lahat ay please mag-fill up po kayo sa ating link na nandito sa ating chat box para sa inyong attendance. Yala, sa mga may katanungan po, tafaddalu. Okay, meron ditong comment or feedback mula sa isa nating attendee. At kanyang sinabi, muhadaratun mumayyiza wa thaniyatun bil ma'lumat. Mashallah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. So, may mga questions po ba? Ito po ya, Sheikh. Meron pong nagbigay ng katanungan. Assalamualaikum po. May record po ba? Okay. May record po ba sa mga lectures? Bago lang po. Meron po. Ipopost po namin ng record ng lectures sa ating YouTube channel, inshallah. So, maya-maya po ay isasend po namin ang link ng YouTube channel ng aming page ng Basira. Sa mga may katanungan po, muli ay maaari niyo pong i-open ang inyong mic at magtanong ng patungkol sa ating natalakay kanina o kahit anumang katanungan na napapaloob sa Hajj. Ayan po, sinend ko po sa ating chat box ang mga Facebook pages and channels ng Al-Basira. So itong mga muhadara po ay ipopost po ito sa aming YouTube channel. Paki-check na lamang po sa ating chat box ang mga link ng bawat page at channels ng Al-Basira.
So habang naghihintay ng katanungan ay ang iba po please fill up ng ating attendance na nakapost dito sa ating chat box. Okay, so siguro wala nang magtatanong, no? Kung wala nang... Okay, ito meron. Ito po ya, Sheikh. May katanungan po. Totoo po ba na yung kapag nakapag-Hajj na nung last year, tapos mag-Hajj po ulit after 6 years? Clear ko lang po kung totoo siya. So yun po ang kanyang katanungan niya, Sheikh. Anong katanungan doon? Nakapag-Hajj na last year, tapos after 6 years, mag-Hajj ulit. After 6 years ay mag-Hajj daw po ba ulit siya? So yun po yung kanyang tanong. Siguro, sabihin na natin ay kasi hindi kasi hindi masyadong klaro ang katanungan niya kung saan, kung anong ibig sabihin ng tanong niya. Ang unang nabanggit natin kahapon, isang beses lang inobliga sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsasagawa ng Hajj kung tayo ay may kakayahan at pasok sa mga kondisyon na nabanggit natin kahapon. So, kapag ikaw ay may kakayahan, paulit-ulit mo itong ginagawa na ang pangatlo at yung pangmaramihan sabihin na natin na taong-taong ginagawa mo ito ay sunna lamang. Sunna. Pero advantage pa rin na ang taong magsasagawa ng Hajj taon-taon kung may kakayahan naman kaysa sa mga taong na isang beses lang. Dahil may mga ibada na tulad ng nabanggit natin kahapon, talagang advantage talaga, lalong-lalo na dito sa Makkah tulad ng prayer. Isang prayer lang, ito ay katumbas ng 100,000 prayer sa ibang mga masajid o kaya mga moske. At ganon din dito sa Medina. Isang prayer na ito ay katumbas ng 1,000 prayer. So may advantage, pero ang hukom o kaya ang hatol ng ating relihiyon ito ay sunna lamang after ng wajib. Okay. Allah Okay. Ta'ala alaw. So, ayun, napakalinaw na kasagutan po. So, ang Hajj ay obligado lamang sa bawat Muslim na mayroong kakayanan, pinansyal at pangangatawan ng once. Once lang po siya obligado at after that, siya ay magiging sunna na lamang. And nabanggitin na natin ng ating chef na mainam, no? Kung kaya natin. Kahit nakapag-Hajj na tayo, kung kaya natin mag-Hajj ulit, meron tayong financial na kakayanan at kaya ng ating katawan, ay mainam na maisagawa natin ulit. Pero yun ay papasok sa sunna na lamang. So, kung wala na pong ibang katanungan, ito po ya Sheikh, meron po siyang tawdih. لكن بلغة التوسوكية. Sinabi niya po, biyadiin Sheikh, nakapag-Hajj na siya, sumagawa kagausan niya ra every year. Then, aun dungog niya, bang once na siya nakapag-Hajj, bali 6 years pa in tubtuban or idda niya. Biyat to in maksud. Tayo. May problema, bisan tahon-tahon. Inyat to 6 years. Di ko kaingatan na mayroon dalil na nagbaita bago siya pwedeng magsasagawa ng Hajj after 6 years. Siguro pag tanzim. Anong tawag ng tanzim? Yung tartib arrangement ng Saudi government. Pwede 'yon. Na para naman
kumbaga makapagbigay daan sa mga ibang kapatid natin. Kapag limited lang ang slot, pwede yon. Pero sa ating relihiyon, walang problema kahit taon-taon. Pero sa pamamagitan ng tanzim, arrangement ng government at saka government ng Pilipinas, halimbawa diyan sa atin, pwede yon. Para ito ay makapagbigay daan sa mga ibang hujjaj. So, nangyayari ito sa mga ibang lugar, sa mga ibang country, tulad ng Indonesia, tulad ng Malaysia, dahil halos ang mga ito, mga Muslim lahat. Tapos, at sobrang dami nila. So, ang government may ginagawang, kumbaga, tanzim, arrangement, may mga ittifakyat sila na sa Ministry of Hajj at saka sa isang lugar, sa isang ano na yon, sa isang country, na ganun ang kanilang ginagawa. So, sabihin na natin ito ay pwede, walang problema dito. Hindi naman ito bawal dahil ito ang tinitingnan nila ito, yung maslaha, yung kapakanan ng marami. Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa alam. Pero pag sa ating religion talaga walang problema, kahit taon-taon. Ayun, tayyib, alhamdulillah. So, ayan po. Napakalinaw na po ng kasagutan ng ating butihing chef. So, inshallah, kung wala na pong katanungan, ay dito na po magtatapos ang ating muhadara sa araw na ito. At reminder lamang sa lahat, ang next meeting po natin ay next Friday at Saturday. So, ang time po ng ating lecture or muhadara ay 8:30 to 10 a.m. Saudi Arabia time and 1:30 to 3 p.m. Philippine time. So, ayan po. So, ngayon, alhamdulillah, at natapos na natin ang dalawang session ng Dawra na ito. So, meron pa tayong remaining na 6 sessions for this whole month of Zulqa'dah. So, nang sa ganon ay maging beneficial sa bawat isa sa atin na baka mayroong makapag-Hajj, no? Di man ngayong taon or sa sunod na taon, ay malinaw na sa bawat isa sa atin kung ano yung dapat nating gawin. So, ini-encourage po namin ang bawat isa na umattend, no? At ganoon din po, kapag a-attend tayo, ay i-fill up po natin ang attendance form. Nang sa ganun ay malaman namin kung sino yung mga uma-attend. At the end of our dawra, ay mabibigyan po namin ng certificate of recognition bi'ithnillahi subhanahu wa ta'ala. At bilang karagdagan, please invite po natin ang ating mga pamilya, kamag-anak, kakilala at kaibigan na umattend ng lecture na ito. So, kasama naman po tayo sa mga GCs. So, magsasend kami sa mga GC ng announcement and ng meeting link in every muhadara natin. So, yun na lamang, inshallah, naway gantimpalaan ng bawat isa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagsisikap, sa ating pag-sacrifice ng mga oras na ito, sa paglalaan ng oras na ito sa pagsasaliksik ng kaalaman na walang ibang hinahangad maliban sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang. Nas'alallah at-tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Bago po tayo mag-out, please i-fill up po natin itong attendance form.
Kung nakapag-fill up na po tayo ng attendance, ay pwede na po tayong mag-out sa meeting, inshallah. Yes, meron po nag-raise ng hand. May katanungan po ba?